Kabanata 2171. Kung hindi siya mabayaran ng magsasaka, kailangan niyang dukutin ang kanyang mga mata. Ang magsasaka ay hindi pa nakarinig ng ganyan dati. Ang magsasaka ay labis na napahamak kaya siya ay umiyak. Wala siyang pera, kaya ano pa ang magagawa niya? Tinuna ng mga nanonood ang lalaking nakasot at marami pa sa kanila ang nagbanta na tatawag sila ng pulis. Gayunpaman, ang lalaking nakasot ay tumingin sa paligid at sumigaw, "Bakit ka nagpapatuloy sa pagsasalita? Ganyan ka ba kawalang kasiyahan? Okay, kung sino ang hindi nasisiyahan ay makakabawi sa akin sa ngalan niya." Sa isang iglap, walang nagsalita. Kung naging $5,000 lang sana, may makakabayad sa kanya. Kung ito ay humigit kumulang $50,000, may mas mayaman na makakapagbayad nito. Ngunit ito ay $500,000. May normal bang tao na maglalabas ng halagang iyon? Dumura ang lalaking nakasut bago muling tumingin sa magsasaka at sinabing, "Ano sa palagay mo? Gusto mo bang maghukay ng mag-isa o hayaan ang aking mga tao na maghukay para sa iyo?" Ang magsasaka ay hindi nakaimik at maaaring patuloy na umiyak. Umiling ang lalaking nakasot. "Ganyan ang basura. Karen, hukayin mo ang kanyang mga mata." "Sige." Lumapit ang isang binata na may pulang buhok at naglabas ng punyal. Huhukayan na sana niya ang mga mata ng magsasaka. Nang maisip ng lahat na mapapahamak na ang magsasaka, may biglang naglagay ng kamay sa balikat ni Heron. Walang gaanong lakas ang tao, ngunit napaatras ng ilang metro si Heron na parang nabundol ng truck. Natigilan ang lalaking nakasot. Lumingon siya at tumingin sa paligid upang matuklasan na ang isang matipunong lalaki ay inabot pababa upang tulungan ang magsasaka na makatayo. Pinunasan ng magsasaka ang kanyang luha at agad na hinawakan ang kamay ng lalaki. "Mr. Mayo, tulungan mo ako. Please help me." Umiti ng mahina si Thomas. "Ito ay isang pirasong cake lamang." "Isang piraso ng cake?" Umalaklak ang lalaking nakasot. "Mukhang mayabang ka." Tinulungan ni Thomas ang magsasaka na tumayo sa likuran niya. Kinuha niya ang isang libro ng tseke mula sa kanyang Amerikana, pinunit ang isang piraso, at pinuno ang tseke ng $500,000. Pagkatapos, iniabot niya ito sa lalaking nakasot. "Ang iyong $500,000 na kabayaran. Ngayon ay mawala ka." Tinulyapan ng lalaking nakasot ang tseke at hindi ito kinuha. Sabi niya, "Lad, sa tingin mo ba madali kang manindigan para sa ibang tao? Ayoko na ng pera. Gusto ko lang itong mata ng matandang ito. It's either his eyes or his life." Napakayabang niya para magsabi ng ganitong kalupitan sa publiko. Ngunit hindi kailanman natakot si Thomas sa mga taong mayabang. Iningatan niya ang tseke at nagtanong, "Paano kung hindi ako pumayag?" Itinapon ng lalaking nakasot ang kanyang sigarilyo, tinapakan ito, at sinabing, "Ako si Dragon Claw at hindi ko kailangan ng pahintulot mula sa sinuman." Dragon Claw. Nang marinig ni Thomas ang pangalan ay nayanig ang kanyang puso. May kinalaman ba ang Dragon Claw kay Locke? Kahit anong mangyari, kailangan niyang mag-ingat. Sa sandaling iyon, napansin ni Thomas na nakabukas ang suit ng lalaki at may nakikitang dart na bumubulusok sa kanyang baywang. Tanong niya, "Magaling ka bang maglaro ng darts?" Bago pa makasagot ang Dragon Claw, nagyabang si Heron, "Kahit si Phil Taylor ay hindi kasing galing ng aking amo." Exaggerated na pagsasalita niya. Tumanggo si Thomas at sinabing, "Talaga? Makipagkumpetensya tayo sa darts. Kung manalo ka, makakaharap mo ang magsasaka. Kapag nanalo ako, tapos na ito. Ano sa tingin mo?" Kabanata 2172. Tuwang-tuwa si Dragon Claw. Walang sino man ang nangahas na makipagkumpetensya sa kanya pagdating sa darts. Hindi ito nangyari. Tinulyapan niya si Thomas habang tumatawa at sinabing, "Lad, hindi mo ako kilala, kaya hindi mo alam kung gaano ako kagaling maglaro ng darts. Ayokong mangbuli ng ignorante na tao, kaya sa tingin ko mas maganda na pumili ka ng ibang kompetisyon kung makikipagkompetensya tayo sa darts, siguradong matatalo ka." Siya ay hindi kapani-pani walang tiwala. Umiti din ng mahina si Thomas. "Hindi na kailangan. Medyo magaling din akong maglaro ng darts. Taon-taon ko pinapaiyak ang may-ari ng dart booth sa karnabal." Tumawa si Dragon Claw. "Are you kidding me? You want to defeat me with your poor skills? Bakit hindi natin subukan?" "Sige," sabi ng Dragon Claw, "let's compete. Kapag nanalo ka, tatanggihan ko ang $500,000 at pwede mong isama ang matanda. Kapag nanalo ako, haha, huhukayin ko ang mata ng matanda."
Ito ay isang nakakatakot na taya. Sa sobrang takot ng magsasaka ay nanginginig ang kanyang mga paa. Hindi siya naniniwala sa kakayahan ni Thomas, ngunit wala siyang lakas ng isip para sa ganoong bagay. Kung nagkamali si Thomas at natalo sa lalaki, mawawala ang mga mata ng magsasaka. Kapag naisip ito ng magsasaka, napigilan niya ang kanyang mga paa sa panginginig. Lumapit si Pisces at tinapik ang balikat ng magsasaka. Huwag kang mag-alala, Mr. Hackett. Ang commander ay may kakayahan, kaya't mangyaring manalig na mananalo siya. Magtiwala. Paano siya magkakaroon ng pananampalataya? Hindi na makatayo ang magsasaka. Nakasquat lang siya sa sahig, nilagay ang mga kamay sa bibig, at tahimik na nagdasal. Hindi nagtagal, nagkalat ang mga tao, at inilabas ni Heron ang target na karaniwang ginagamit ng Dragon Claw para sa pagsasanay. Master, saan ko ito ilalagay? Tanong niya. Pinahaba ng Dragon Claw ang kanyang binti at gumuhit ng paalang na linya bago niya sinabing 300 metro ang layo mula sa paalang na linyang ito. 300 metro. Iyon ay isang nakakabaliw na distansya. Kalimutan ng paghagis ng dart, makikita pa kaya niya ang pulang puso sa target. At saka, kahit ganoon kalayo ang nakikita niya, baka wala siyang lakas para ihagis ang dart. Hindi lamang isang dart, ngunit magiging mahirap na puntirya ang target at magpaputok ng bala. Marahil ay maaari lamang itong puntirya ng isang sniper rifle. Ang bawat tao ay umiiling at isa lang ang nasa isip nila. Itong lalaking ito ang naglalagay nito sa makapal. Tahimik na sinukat ni Heron ang distansya at inilagay ang target na 300 metro ang layo. Napakalayo noon. Hindi masyadong malayo ang tunog ng 300 metro, ngunit napakalayo nito nang tingnan ito sa mismong lugar. Gaano siya kalakas para makapaghagis ng dart hanggang ngayon? Nagulat din si Pisces. Oh, my goodness. Ang layo naman talaga noon. Habang nanunood ang lahat, naglabas ng dart si Dragon Claw at huminga ng malalim. Tingnan mo ako, lahat. Napaatras siya ng isang hakbang, yumuko ang kanyang katawan sa gilid at ibinuka ang kanyang mga braso. Pagkatapos, gumamit siya ng kaunting lakas sa kanyang baywang at sumulong. Kumalaw ang kanyang braso sa isang kalahating bilog sa hangin. Inihagis ng Dragon Claw ang dart nang maabot ng kanyang braso ang pinakamataas na punto nito. Ang mga galaw niya ay parang naghahadges siya ng sibat sa Olympics. Ngunit siya ay naghahadges ng isang dart, hindi isang sibat. Ang pamamaraang iyon ng paghagis ay nagbigay daan sa kanya upang ihagis pa. Ang problema, baka hindi niya makontrol ang pakay. Kung may bahagyang paglihis, ito ay lalapag sa ibang lugar na higit sa 300 metro. Kalimutan ang pagpindot sa bullseye, sapat na ito kung mahawakan niya ang target na board. Phew! Mabilis na lumipad ang dart habang nakatingin ang lahat. Pumalakpak. Tinamaan ng dart ang target sa gitna mismo. Ito ay tumpak. Kabanata 2173. Laking gulat ng Pisces sa kanyang nasaksihan. Sa totoo lang, naisip ng Pisces na hindi niya ito kayang gawin. Malayo ang distansya. Kung gagawin ng Pisces ang kanyang makakaya, maaari rin niyang ihagis ang dart hanggang 300 metro, ngunit hindi niya matamaan ang target. Natama ng lalaking ito ang gitna ng target na 300 metro ang layo. Para siyang gunsight ng tao. Hindi nakakagulat na ang lalaki ay naglakas loob na sabihin na siya ay mas mahusay kaysa kay Phil Taylor. Hindi naman siya nagmalabis. Natahimik ang buong kalye. Pumalakpak ang Dragon Claw at sinabi ko na sa iyo. Wala nang hihigit pa sa akin sa paglalaro ng darts. Ngayon alam mo na kung gaano ako kagaling. Nagsisisi ka ba? Uli na ngayon. Bahagyang napangiti si Thomas nang akitin siya ng Dragon Claw. Inabot niya habang sinasabi, "Excuse me, please lend me your dart." Oo naman. Inabot ng Dragon Claw ang kanyang dart kay Thomas. Hinawakan ito ni Thomas, sinuri, at tinimbang. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa paalang na linya. Walang alinlangan, kakailanganin din niyang ihagis ang dart hanggang 300 metro tulad ng Dragon Claw at tumama sa gitna ng target. Kung maaari lamang itapon ni Thomas ang hanggang 200 metro ang layo ng ang Dragon Claw ay maaaring tumama ng 300 metro. O kung matamaan lamang ni Thomas ang target board ngunit hindi sa gitna tulad ng Dragon Claw, matatalo si Thomas. At saka, kahit tumama si Thomas sa bullseye, magtatali lang siya sa Dragon Claw, hindi mananalo. Minsan ay masasabi na ang Dragon Claw ang kumpirmadong panalo. Walang posibilidad na matalo siya. Ano ang dapat gawin ni Thomas?
Ano ang magagawa ni Thomas para manalo? Napakalayo ng 300 metro kaya imposibleng ihagis ni Thomas ang dart ng ilang dosenang metro pa, di ba? Habang ang lahat ay nagtataka kung paano haharapin ni Thomas ang Dragon Claw, si Thomas ay gumawa ng isang nakakagulat na hakbang. Naglabas siya ng panyo, tinupi, at tinakpan ang mga mata niya. Ano? Lahat ng tao sa site, kabilang ang Dragon Claw, ay nagulat. Ano ang nangyayari? Takpan ba ni Thomas ang kanyang mga mata at ihahagis ang dart kapag wala man lang siyang makita? Naglalaro ba siya? Kung matamaan niya ang gitna, maging tao pa kaya siya. Umalaklak si Dragon Claw. Hoy, baliw ka ba? Alam mo ba kung saan ang target? Dagdag pa ni Heron, I think alam niya na hindi siya mananalo, kaya sumuko na siya. Malinaw na walang naniniwala kay Thomas. Maging ang magsasaka ay nagpakawala ng mahabang walang pag-asa na buntong hininga at bamulong, hindi ko na yata kayang itago ang aking mga mata. Tapos na ako. Ito na. Napahiling ang lahat at nakaramdam ng pag-aalala sa kalokohang galaw ni Thomas. Ito ay walang kahulugan para sa kanila na mag-alala tungkol dito, bagaman. Dahil ang mga bagay ay umunlad sa ganoong punto, walang paraan para magsisi siya ngayon. Tinimulan ito ni Thomas, kaya magagawa lang niya ang kanyang makakaya. Huminga ng malalim si Thomas, inipon ang lahat ng lakas, at umungol. Siya ay humakbang pasulong, inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kanang kamay, at inihagis ang dart pasulong. Phew! Lumipad sa hangin ang dart patungo sa target. Napabuntong hininga ang lahat habang nakatitig sa target. Alam nilang imposibleng tamaan ito ni Thomas, ngunit mayroon pa rin silang kaunting pag-asa. Kabanata 2174. Sana, may milagrong mangyari. At nangyari ito. Nakarinig sila ng malakas na hampas at dumiretso ang dart sa dartboard. Ang dart ay nasa gitna ng dartboard. Ito ay tumama sa bullseye. Natamba ng dart ni Thomas ang dart ni Dragon Claw sa dartboard sa isang putok. Nanalo siya. Nanalo si Thomas at nagkaroon siya ng kumpletong tagumpay. Clap, clap, clap. Dumadagandong na palakpakan ang pumutok sa silid. May mga nagtatalon pa at naghiyawan sa tuwa. Tinulungan sila ng dart na mailabas ang kanilang galit. Sa kabila ng mga pagdududa ng lahat, gumawa si Thomas ng isang himala at ginawang posible ang imposible. Ito ang kanyang kakayahan. Ito ang kakayahan ng Diyos ng digmaan. Natigilan si Dragon Claw. Napatulala siya. Hindi pa siya natalo kahit kanino sa larong darts. Ito ang unang pagkakataon na natalo siya at natalo siya ng husto. Alam niyang kung siya ang nakapikit ay imposibleng matamaan siya ng bullseye. Si Thomas ay mas mahusay kaysa sa kanya. Ang Dragon Claw ay natalo sa bagay na ipinagmamalaki niya kaya't hindi niya maalis sa isip niya ang katotohanan iyon sa loob ng mahabang panahon. Sa tabi niya, si Heron ay nawalan din ng sasabihin. Mamuka ang bibig niya pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lumingon si Thomas. Sabi niya nang hindi hinubad ang panyo, hearing this stunned early applause, I think I must have blessed by God and hit the bullseye luckily, right? Sumigaw ang isang busybody, Mr. Mayo, hindi lang ikaw ang tumama sa bullseye, kundi natamba mo rin ang snake claw dart off. Amazing! Mr. Mayo, you're amazing! Noon lamang hinubad ni Thomas ang panyo, at hindi man lang lumingon upang tingnan, iyon ang kilos ng isang makapangyarihang tao. Tumingin siya kay Dragon Claw at sinabing, ayon sa kasunduan, nanalo ako, kaya hindi na natin kailangang magbayad ng 500,000 dolyar. Itigil na lang natin ito. Noon lang nabalik ang Dragon Claw sa kanyang katinoan mula sa pagkagulat. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya at sinabing, there's always someone better than you. I didn't expect a random passerby to be able to defeat me in the game. I've practiced for 20 years. You're really amazing, boy. Gusto kita, magtrabaho ka para sa akin. Aha, lumapit si Pisces at sinabing, wala ka bang hiya? Get this in your head. Nawala ka. Paanong hindi ka nahihiyang magsabi ng ganyang kalokohan? Bagay ka talaga. Nang marinig ito ni Heron, nagalit siya. Nang sasalakayin na sana niya ang Pisces, pinigilan siya ng Dragon Claw. Tumingin si Dragon Claw kay Thomas at sinabing, kaka-rating ko lang sa Celandine City at nagkataon na nakilala ko ang isang kawili-wiling lalaki na tulad mo. Tunay na kawili-wili. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Baka magkaroon tayo ng pagkakataong magkita sa hinaharap. Ako si Thomas Mayo. Thomas Mayo. Lumiwanag ang mga mata ni Dragon Claw.
Ikaw si Thomas Mayo. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ng Dragon Claw at halos nakakatuwang panoorin. Nagulat siya noong una at pagkatapos ay nakaramdam siya ng pagtawa. Sa huli, tumango siya. Ngayon, may katuturan. Sabi ng Dragon Claw, nagtataka ako kung bakit ang isang random na tao ay magiging mas mahusay kaysa sa akin. Kaya, ikaw si Thomas. Ikaw ang henyo na nagdulot kay Lord Vadestos sa isang dead end. Haha, ang mga bagay ay hindi gaanong misteryoso ngayon. Inayos niya ang kanyang suit at sinabing, Thomas, marami pa tayong pagkakataon na mag-away sa isa't isa sa hinaharap. Mag-ingat ka. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at sumakay sa Aston Martin. Pinawi ni Heron ang dartboard. Pagkatapos, inapakan ng driver ang accelerator at ang sasakyan ay dumaan kay Thomas. Nang dumaan ang sasakyan, nagpalitan ng tingin sina Thomas at Dragon Claw. Parehong puno ng pagpatay ang kanilang mga titig. Alam ni Thomas na isa pang nakakatakot na individual ang dumating sa Celandine City. Ang mga darating na araw ay malamang na maging mahirap. Sa sandaling iyon, ang magsasaka ng gulay ay lumapit at yumuko kay Thomas. Salamat, Mr. Mayo. Salamat. Umiti si Thomas at tinulungan ang magsasaka ng gulay na tumayo. Mag-ingat ka sa daan sa susunod. Kung mangyari ulit ang parehong bagay, hindi mo na lang aasahan na may darating at magliligtas sa iyo. Alam ko, mag-iingat na ako sa susunod. Paulit-ulit na tumango ang magsasaka ng gulay. Sa araling ito, hinding-hindi siya mangangahas na maglakad-lakad sa hinaharap. Kabanata 2175. Ang itim na Aston Martin ay mabilis na bumababa sa highway tulad ng isang ghost chariot. Galit na wika ni Heron. Master, hindi ko akalain na magkikita kami ni Thomas ng ganoon kaga, and for it to be in such a funny manner. Hindi ko siya sineseryoso noong una, pero nang makilala ko siya, parang may kakayahan siya. Isang taong kayang talunin ang Dragon Claw sa larong darts. Paano siya naging incompetent? Sinabi ng Dragon Claw, Thomas Mayo, isang walang awa na tao na nagtulak kay Lord Vadestos sa isang dead end. Sa tingin mo ba ay magiging incompetent siya? Sa pagkakataong ito, ang lock ng lungsod ay nagpadala sa akin upang maging taliba sa order upang sugpuin ang pagmamataas ni Thomas. Gayunpaman, sa halip, hindi ko inaasahan na matatalo ako ni Thomas. Nagsindi siya ng sigarilyo at binuksan ang bintana para lumabas sa bintana ang amoy ng usok. Gaano katagal bago makarating sa destinasyon? Malapit na tayo, 10 minuto na lang. Sige. Naninigarilyo si Dragon Claw at Bamulong, galit na galit ako kaya kailangan kong maglabas ng galit. Magmaneho ng mas mabilis. Hindi na ako makapaghintay na lumaban. Lalong bumilis ang Aston Martin. 10 minuto, dumating ang sasakyan sa isang villa area. Nag-cruise sila sa cobbled driveway at nakarating sa isang villa. Bumukas ang pinto. Sunod-sunod na bumaba ng sasakyan si Dragon Claw at ang tatlo niyang kasama. Ito ang bahay ni Benson. Si Benson ang unang tao sa Business Alliance na nagtaksil kay Lord Vadestos at ang unang tao na hinayaan na mabaigo ang bagong lason ni Lord Vadestos. Hinanap siya ng Dragon Claw ngayon para parusahan siya bilang babala sa ibang tao. Dahil si Benson ang unang taong nagtaksil kay Lord Vadestos, siya rin ang unang taong hinanap ng Dragon Claw ng paghihiganti. Bago pumasok si Dragon Claw sa bahay, tinanong niya, nakalabas na ang babae at ang bata, tama ba? Tumango si Heron. Lumabas ang asawa at anak ni Benson para maglaro. Siya lang ang nasa villa ngayon. Okay, mahusay. Ako ay isang sibilisadong tao. Hindi ko maaaring hayaan ang isang babae at bata na masaksihan ng labis na karahasan. Hindi maganda iyon. Inagis ni Dragon Claw ang upos ng sigarilyo at naglakad patungo sa gate ng villa. Pagpasok pa lang niya sa gate ay may dumating na 2 security guard. Anong ginagawa mo dito? Walang sinabi ang Dragon Claw. He had been humiliated by Thomas in public just now, kaya nagalit siya. Kung sino man ang hamarang sa kanya ay nililigawan si kamatayan. Hinawakan niya ng 2 kamay ang ulo ng mga security guard. Pagkatapos, bigla siyang nagpuwersa at sabay-sabay na hinampas ang ulo ng mga security guard. Sa isang putok, nabangga ang ulo ng mga security guard at sila ay nawala ng malay. Walang silbi. Kinalaw ni Dragon Claw ang kanyang mga kamay at itinapon ng 2 security guard. Mas lalo siyang pumasok. Pagkabukas ng pinto, nakita niya si Benson na nakaupo sa sopa.
Nakatingin siya sa TV habang naglalaro at may katabi siyang katulong na maglingkod sa kanya. Sino kayo guys? Nagulat ang katulong. Sandaling natigilan si Benson. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan at nakita niya ang ilang matipunong lalaki na hindi pa niya nakita bago pumasok. Gayunpaman, ang tatlong subordinate ng Dragon Claw ay hamarang sa kanyang daan at bawat isa sa kanila ay naglabas ng baril. Agad na bumaba ang katulong at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Umatras si Benson sa sulok ng pader at nauutal, "Oh, who are you guys? Gusto mo ba ng pera? Magkano ang gusto mo? Bibigyan kita." Tumawa si Dragon Claw. Naglakad siya ng 2 hakbang pasulong at sinabing, "Hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Dragon Claw. Pumunta ako ngayon sa lungsod ng Celandine para tulungan si Lord Vadestos na harapin ang isang bagay." Dragon Claw. Panginoon Vadestos. Bagamat hindi maisip ni Benson ang relasyon nila, isang bagay ang malinaw niyang alam. Nanganganib ang buhay niya. Kabanata 2176. Lumunok siya at sinabing, si Thomas ang nagpagaling kay Heart Eater. Siya ang napili bilang presidente ng Business Alliance at siya rin ang nagtulak sa Art Trading Corporation sa isang dead end. Kung gusto mong maghiganti kay Lord Vadestos, ikaw, dapat hanapin si Thomas. Ako ay isang maliit na pawn. Ano ang isang backward seater? Kapag may nangyari, itinulak niya ang lahat ng sisi sa iba. Nagkibit balikat si Dragon Claw. Naglaro ka na ba dati? Alam mo ba ang proseso ng laro? Palagi nating pinapatay muna ang mga sundalo pagkatapos ay ang mga general. Kawakas, napatay natin ang Big Boss. Paano ko papatayin kagad ang isang Big Boss tulad ni Thomas? Benson, ikaw ang unang sundalong papatayin ko. Gustong umiyak ni Benson. Akala niya ay tapos na si Lord Vadestos. Sino ang nakakaalam na ang Dragon Claw ay lilito ng wala saan? Lumuhad siya. Nagkamali ako. Hindi ko dapat pinagtaksilan si Lord Vadestos. Handa akong bumalik para maging subordinate ni Lord Vadestos at pagsilbihan siyang muli. Magkasama tayong haharap kay Thomas. Please spare my life. I beg you. Patuloy na umiling ang Dragon Claw. Bakit ba nag-e-exist pa ang isang duwag na katulad mo sa mundong ito? Nakakainis ka. Nagtaas siya ng kamay at tinignan ang oras. Pagkatapos, sinabi niya, mayroong 20 minuto bago bumalik ang iyong asawa at anak. Benson, bilasan natin. Hindi mo gusto na patayin kita sa harap ng iyong asawa at anak, hindi ba? Magbibigay sa kanila ng isang napakalaking trauma. Hindi yan mabuburay habang buhay. Nagsalita siya na para bang nakikiramay siya. Kinagat ni Benson ang kanyang mga ngipin. Hindi siya makahingi ng awa, ngunit ayaw din niyang mamatay. Anong duwag? Umiling si Dragon Claw. Kumuha siya ng dart sa kanyang bulsa at itinutok kay Benson. Pagkatapos, itinapon niya ito. Paf! Tumama ang dart sa kaliwang mata ni Benson. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Benson. Gulong-gulong siya sa sahig sa sakit. Kumuha ng isa pang dart ang Dragon Claw. A moving dartboard. Well, that's more challenging. Chop! Chop! Kung kalabanan ko si Thomas gamit ang isang gumagalaw na dartboard noon, malamang hindi siya mananalo laban sa akin. Imposibleng matamaan ang gumagalaw na dartboard kung siya ay nakapiring. Habang nagbibiro, binato niya ang isa pang dart. Sa pagkakataong ito, tumama ang dart sa lalamunan ni Benson. Napakunot-nuo siya sa sakit. Susunod, ito ay ang ikatlong dart, ang ika-4 na dart. Inihagis ng Dragon Claw ang lahat ng 10 darts na dala niya sa isang lakad. Ang leeg, palso, mata, bibig, noo, dibdib, at iba pang lugar ni Benson ay pawang binaril. Parang hedgehog lang si Benson. Siya ay nasa matinding paghihirap. Pumalakpak. Bumagsak ang mga braso ni Benson sa sahig. Siya ay ganap na patay. Tumingin si Dragon Claw sa oras at tumango, tama na ang oras. Malapit nang umuwi ang babae at bata, pero na. Tinundan ni Heren at ng iba pa si Dragon Claw at mabilis silang umalis sa bahay ni Benson. Mabilis silang nakarating at mas mabilis na umalis. Pagkaalis nila, mabilis na kinuha ng katulong ang kanyang telepono at tumawag ng pulis. Umalis si Dragon Claw at ang iba pa sa villa at pumunta sa gate. Nagkataon namang nagkita sila ng asawa at anak ni Benson. Masaya silang naglalaro sa labas. Nakita ng asawa ni Benson ang Dragon Claw at ang iba pa. Umunat ang noo niya dahil hindi pa niya nakikita ang mga lalaking ito.
Sino sila? Umaway si Dragonclaw sa asawa ni Benson. Umiti siya at sinabing, "Hello, Mrs. Gardner." Medyo magalang siya. Sandaling natigilan ang asawa ni Benson. Then, she greeted back, "Hello." Sabi ng Dragonclaw, maswerte talaga si Mr. Gardner na magkaroon siya ng napakagandang tao bilang asawa niya. May cute pa siyang anak. Nakakainggit talaga. Kabanata 2177. Pinobola mo kami. Medyo nahihiya ang asawa ni Benson. Sabay isip niya, I guess this person came to look for Benson for some business. Ito ang dahilan kung bakit pinupuri niya ang kanyang pamilya. Sa katunayan, marami na rin siyang nakitang ganito kaya hindi ito nakakagulat. Sunod-sunod na sumakay sa kotse si Dragonclaw at ang kanyang mga subordinate. Bago umalis, sinabi niya, "Alis muna kami, Mrs. Gardner. Kailangan mong mailibing ng maayos si Mr. Gardner." Pagkatapos magsalita ay umalis na ang sasakyan. Natigilan sa kinatatayuan ng asawa ni Benson. Anong kalokohan ang sinabi niya? Ilibing siya. She shook her head awkwardly and muttered, "I misheard that, right?" Hindi siya nag-isip ng malalim. Hinawakan niya ang kamay ng bata at naglakad patungo sa bahay. Saktong pagpasok niya sa garden, nakita niya ang dalawang security guard sa lupa, walang malay. Dumudugo ang sulok ng kanilang mga bibig at mata. Ito. Alam ng asawa ni Benson na may nangyari. Sinabi niya sa kanyang anak, "Tumayo ka rito at huwag kang gagalaw." Pagkatapos nun, tumakbo siya papunta sa bahay. Pagkapasok niya sa bahay, nakita niya si Benson na binaril sa isang hedgehog na nakahandusay sa sahig. Nakayuko ang katulong, nanginginig habang may hawak na telepono. Bigla na lang siyang tinamaan ng kalungkutan. Benson. May isang babaeng nakakadurog ng puso na nagmumula sa bahay. Hindi na madyay gising ang asawa niya. Sa Food and Medicine Hall, natapos ni Thomas ang pagproseso ng mga sangkap na inihatid ngayong araw at magsisimula na siyang magluto. Nagmamadaling pumasok si Pisces at puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Sinabi niya, "May nangyari, Commander. May masamang nangyari. Si Benson ay pinatay sa kanyang bahay." Bagamat natapos na ang pagtutulungan ni na Thomas at Benson, pagkatapos ng lahat, mahalagang miyembro pa rin ng Business Alliance si Benson. Si Thomas ang presidente ng Business Alliance, kaya magkampi pa rin sila. Nang marinig ang masamang balita, medyo nabigla at nalungkot pa rin si Thomas. Naghugas siya ng kamay at lumabas kasama si Pisces. Anong sitwasyon? Be specific. Malumanay na paliwanag ng Pisces, galing ito sa pulis. Hindi pa alam ng publiko. Kalahating oras na ang nakalipas, nakatanggap sila ng ulat na isang grupo ng mga lalaking nakasot ang pumasok sa bahay ni Benson at pinagbabaril siya hanggang sa mamatay gamit ang darts. Darts. May naisip si Thomas. Dagdag pa ng Pisces, noong aalis na ang grupo, nakipagkita at nakipag-usap ang asawa ni Benson sa kanila. Nakita niyang aalis sila sakay ng itim na Aston Martin at may mga gasgas ang sasakyan. Aston Martin na may mga gasgas. Hindi ito maaaring mali. Nagpakita ng larawan ng Pisces. "Commander, tingnan mo. Larawan ito ng eksena." Tiningnang mabuti ni Thomas at nakita niya na si Benson sa larawan ay binaril ng dart sa isang Parco Pino, isang miserableng bangkay sa kanyang tahanan. Napabuntong hininga si Thomas. Narito na ang bagyo sa wakas. Kuko ng dragon. Nang marinig ni Thomas ang pangalang ito, napagtanto niya na ang taong ito ay malamang na may kaugnayan sa lock ng lungsod. Kinumpirma pa ito ng aksidente ni Benson. Sinabi ng Pisces, tiyak na pinatay si Benson ng Dragonclaw. Malaki ang problema natin ngayon. Noong una, akala natin ay tapos na si Lord Ladislas, ngunit nagpakita na ang mga tao ng lock ng lungsod. Natatakot akong manalo ang Celandine City, maging mapayapa na ang mga miyembro ng Business Alliance dahil sa pagkamatay ni Benson, baka tumalikod sila sa atin dahil sa takot. Mag-iingat si Thomas, syempre. Alam niyang babala lang sa ibang tao ang pagpatay kay Benson. Si Benson ay isang sundalo lamang at ang totoong target ng Dragonclaw ay si Thomas. Kabanata 2178. Habang nakikipag-usap si Thomas sa Pisces, isang matandang lalaki ang pumasok sa Food and Medicine Hall. "Waiter, o-order sana ako." Umupo ang matanda at puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Nang tumingin si Thomas, napagtanto niyang ang tao ay walang iba kundi si Blake ng House of Wisteria. Kinuha niya ang menu at naglakad. "Mr. Winslow,
ano ang gusto mong i-order ngayon? Sabi ni Blake, kumain tayo ng lutong bahay. Sige. Nang aalis na si Thomas, hinawakan ni Blake ang braso niya at itinuro ang upuan sa tapat. Sabi niya, may sasabihin ako sa iyo. Umupo tayo dyan. Sumenya si Thomas sa Pisces na turuan ng chef na ihanda ang mga pagkain. Tapos, umupo siya sa tapat ni Blake. Mr. Winslow, bakit ka kinakabahan? Bihira lang makitang sobrang kinakabahan si Blake kaya dapat may nangyari. Umigop ng tsaa si Blake para pigilan ang pagkabigla. Inayos niya ang kanyang mga iniisip at sinabing, alam mo bang patay na si Benson? Tumango si Thomas. Bagaman hindi ito inihayag ng pulisya sa publiko, nalaman na ito ni Thomas sa pamamagitan ng mga panloob na mapagkukunan. Sabi ni Blake, alam mo ba kung sino ang may gawa nito? Tumango rin si Thomas. Dragon Claw. Oh, nagulat si Blake. Kilala mo ang Dragon Claw. Maikling ipinaliwanag ni Thomas ang nangyari kanina. Hindi napigilan ni Blake na umiling at mapait na mapangiti nang marinig iyon. Hindi niya inaasahan na magkakilala sina Thomas at Dragon Claw sa ganoong katawa-tawa at walang katotohanang paraan. Sinabi ni Blake, kung gayon alam mo ba ang pagkakakilanlan at layunin ng Dragon Claw? Mahigit o kulang pa ay nahulaan na ni Thomas, ngunit umiling pa rin siya. Pakiliwanagan mo ako. Ipinaliwanag ni Blake, pumunta si Lord Vadestos sa bahay ng Wisteria at nakita niya ang lock ng lungsod noon. Handa siyang magbayad ng anumang halaga para hilingin sa lock ng lungsod na patayin ka. Ibinigay na ng lock ng lungsod kay Lord Vadestos ang kanilang salita, ang Dragon Claw ay isa sa mga nasasakupan ni Loki. Isa sa madaling salita, maraming subordinate na kasing lakas ng Dragon Claw. Sabi ni Blake, sa totoo lang, hindi ganoon karami. Nitong mga nakaraang taon, lahat ng problema tungkol sa lock ng lungsod ay ibibigay lang sa 3 tao. Ang isa ay Dragon Claw, ang isa ay Dragon Scale, at ang huli ay ang Dragon Head. As you know, lahat ng mga bagay na maaaring magpilit sa City's lock into action ay hindi simpleng bagay. Ang lakas ng 3 taong ito ay nakakuha ng approval ng City's lock kaya siguradong hindi sila ordinaryong tao. Para sa mga ordinaryong mahirap na bagay, sapat na ang Dragon Claw at Dragon Scale. Kung kailangan ng Dragon Head na kumilos, nangangahulugan ito na naging komplikado ang mga bagay. Sa nakalipas na ilang dekada, alam ko lang na 2 beses na lumitaw ang Dragon Head. Parehong beses, pinasimulan niya ang mga pangyayari sa lupa. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Thomas na matawa sa sarili. Aniya, mukhang hindi ako karapat-dapat na banggitin sa mga mata ng lock ng lungsod dahil hindi pa tinawag ang Dragon Head para kumilos. Sinabi ni Blake, dapat magaan ang pakiramdam mo na hindi ito Dragon Head. Kung Dragon Head iyon, baka talagang may problema ka. Bagamat makapangyarihan ang Dragon Claw, mahilig siyang magpakasawa sa mga ingrandi na aktibidad at matigas ang ulo kaya nasa kanya pa rin ang kanyang sarili. Mga kapintasan. Thomas, dapat mong tandaan na maglagay ng higit na kasipagan kaysa sa dati. Kahit na ito ay Dragon Claw, hindi mo siya dapat basta-basta. Tumango si Thomas. Mr. Winslow, salamat sa iyong paalala. Itinaway ni Blake ang kanyang kamay. Sige, iyon lang ang sasabihin ko. Hindi ako kakain ng pagkain dahil kailangan kong magmadaling umuwi at pag-usapan namin ni Declan kung paano haharapin ang relasyon nila ni Dragon Claw. Pagkatapos magsalita, humigop siya ng tsaa at nagmamadaling umalis. Napabuntong hininga si Thomas. Hindi pa namamatay si Lord Vadestos at nagpakita na ang Dragon Claw. Sa hinaharap, magkakaroon ng Dragon Head na mas malakas pa. Malayo pa bago natin matalo ang kasamaan. Part Trading Corporation. Kabanata 2179. Si Lord Vadestos ay nakaupo sa kanyang opisina at matigang naghintay. Ngayon, sasalubungin niya ang isang mahalagang panauhin. Panginoong Vadestos, dumating ang boses bago nagpakita ang tao. Umiti si Lord Vadestos. Nagkusa siyang tumayo at naghanda para salubungin ang taong iyon. Ang taong hinihintay niya ay walang iba kundi si Dragon Claw. Nang magkita ang dalawa, umarte silang magkaibigan na ilang taon nang hindi nagkita. Nagyakapan sila at masayang nagtawanan. Nakaupo na ang panauhin at host. Ngumiti si Lord Vadestos at sinabi, Dragon Claw, matagal na kitang hinihintay. Dumating ka na rin sa wakas. Kumagaan ang pakiramdam ko kapag nakikita kita. Itinaway ni Dragon Claw ang kanyang kamay. Ilang taon na kitang hindi nakikita. Kailan ka pa natutong manganak sa akin?
Tinitik niya ang kanyang mga daliri. Karen, dalhin mo rito ang regalo. Natigilan sandali si Lord Vedastas. Mabilis niyang sinabi, Hoy, tinawagan kita para humingi ng tulong kaya dapat ako ang may mga regalo. Paano ko matatanggap ang sa iyo? Hindi mangyayari. Lumakad si Heren papunta kay Lord Vedastas at mahiwagang sinabi, Lord Vedastas, siguradong magugustuhan mo ang Reg Along ito kapag nakikita mo ito. Pagkatapos magsalita, inilagay niya ang isang telepono sa mesa. Tinitigan ni Lord Vedastas ang telepono ng ilang segundo habang siya ay naguguluhan. Well, mukhang mahalaga ang teleponong ito, ngunit kulang ba si Lord Vedastas sa pera? Hindi naman siya kapos sa pera. Bukod, gaano kamahal ang isang telepono? Itinuro ni Lord Vedastas ang telepono at nalilitong sinabi, ano ito? Umiti si Heren at binuksan ang telepono. Pinuksan niya ang gallery app at ipinakita ang isang larawan. Panginoong Vedastas, mangyaring tingnan. Si Lord Vedastas ang pumalit upang tingnan. Nako, ito ay talagang isang larawan ng eksena sa pagkamatay ni Benson. Pinatay niyo si Benson. Tumango si Heren. Ang duwag na ito ang unang nagtaksil sa iyo. Pinatay namin siya para ipaalam sa mga bakod na iyon sa Celandine City na hindi maganda ang kanilang matatapos kung susundin nila si Thomas. Pinatay nila siya bilang babala sa ibang tao. Sa pagkamatay ni Benson, mangangahas ba ang mga taga-bakod na gawin ang anumang gusto nila? Tumawa si Lord Vedastas at nag-thumbs up. Great, this present is excellent. To be honest, matagal na akong pinigilan at binubuli ni Thomas at nadala ako sa dead end. Dragon Claw, pagdating mo, naalis mo ang isang nakakagulo. Tao at tinulungan akong ilabas ang aking galit. Pagkatapos ng isang post, sinabi niya, Dragon Claw, hayaan mo akong mag-set up ng masaganang hapunan para sa iyo. Tama, dapat manatili ang Dragon Claw. Pero, bahagyang nakakunot ang sulok ng kanyang bibig. Tumayo siya at inayos ang damit niya. Pagkatapos, sinabi niya, hindi na kailangan, pupunta ako sa ibang lugar para sa hapunan. Ha, ibang lugar. Bahay ng Visteria. Natigilan si Lord Vedastas. Alam niyang hindi pupunta ang Dragon Claw sa House of Visteria para lang sa hapunan. Kung ganoon ang kaso, hindi kita pipilitin na manatili. Dragon Claw, dapat mong hanapin si Declan para kumain ng masarap at makapag-chat. Bilang tagapagsalita ng lock ng lungsod, si Declan ay naging masyadong malapit kay Thomas kamakailan. Sabi ng Dragon Claw, hindi mo kailangang maghasik ng Discord. Alam ko kung ano ang gagawin. Pagkatapos magsalita ay umalis na siya kasama ang kanyang mga nasasakupan. Nang maglakad sila patungo sa pintuan. Biglang lumingon si Dragon Claw at sinabing, siya nga pala, Lord Vedastas, habang papunta ako sa bahay ng Visteria, hilingin mo sa news media sa ilalim mo na ilathala ang balita at larawan ng pagkamatay ni Benson. Ang Celandine City ay naging masyadong mapayapa kamakailan. Tumawa si Lord Vedastas. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Kabanata 2180. Si Declan, ang pinuno ng bahay ng Visteria, na laging misteryoso ang kinaroroonan, ay lumabas ng gate ng hindi karaniwan ngayon. Tumayo siya 100 metro ang layo mula sa tarangkahan at handang salubungin ang mahalagang panauhin. Halos walang tao sa Celandine City na kayang hayaang batiin siya ni Declan ng buong Tame Time. Maging Thomas o Lord Vedastas, hindi ito gagawin ni Declan. Ngunit ngayon, ibinaba niya ang kanyang sarili sa lupa at lumapit sa kanya ng personal. Lahat dahil ang darating mamaya ay si Dragon Claw, isa sa 3 bayani ng lock ng lungsod. Isang tao na ang katayuan ay pangalawa lamang sa lock ng lungsod. Kung ang lock ng lungsod ay isang hari, kung gayon ang pagkakakilanlan ni Dragon Claw ay magiging isang prinsipe at si Declan ay higit sa lahat ay isang high-ranking officer. Gaano man kataas ang posisyon ng isang courtier, hindi ito maaaring mas mataas kaysa sa mga kamag-anak ng imperial. Matapos ang matiigang paghihintay ng mahigit 1 oras, sa wakas ay nakita na ni Declan ang taong gusto niyang makita. Ang itim na Aston Martin ay tumigil sa tabi ni Declan. Bumukas ang pinto at inilabas ng Dragon Claw ang kanyang ulo. Nakangiting sabi niya, oh, ano ito, bakit ka lumabas para I welcome kami ng personal, Declan? I'm so honored. Alam ni Declan ang karakter ni Dragon Claw. Ang taong ito ay isang sikat na ipokrito. Palagi siyang sweet talk, pero kapag kumilos siya, lagi siyang walang awa. Hindi siya makapaniwala sa isang salita ng lalaking ito.
Sinabi ni Declan, kailangan pa ring malinaw na makilala ang pagkakakilanlan ng klase. Subordinate ako, kaya dapat kitang batiin. Pasok ka. Nagdilim ang ekspresyon ng Dragon Claw. Ang pinakaayaw niya ay ang pakikipag-ugnayan sa mga taong tulad ni Declan. Ito ay hindi masaya sa lahat. Then I'll go inside and wait for you. Let's go. Iniwan niya si Declan at tinanong ang driver na nagpatuloy sa pagmamaneho. Hindi man lang niya binigyan ng respeto si Declan. Hindi ito pinansin ni Declan at sinundan siya sa paglalakad. Nang dumating si Declan sa bulwagan ng bahay, nagsimula ng kumain si Dragon Claw. Kumakain siya ng drumstick at hindi niya tinuring ang kanyang sarili bilang isang tagalabas. Ganon din ang inaasahan ni Declan. Masunurin siyang nakatayo sa hapagkainan na parang katulong. Hindi siya pinansin ng Dragon Claw at kumain ng mag-isa. Well, Declan, ang galing ng chef sa bahay mo. Masarap ang pagkain. Not bad, not bad. Habang pinupuri niya ang isang tao, mas pinapakita nito na may mali. Oo nga naman, nang kainin ni Dragon Claw ang ika-6 na drumstick, inihagis niya ito sa sahig pagkatapos niyang makagat ng 2 kagat dahilan para mahulog ito sa sahig. Ay nako, bakit nahulog sa sahig? Tayang naman. Pagkatapos, itinuro ng Dragon Claw ang drumstick sa sahig sa harap ng lahat at sinabi kay Declan, hindi tayo dapat mag-aksaya ng pagkain. Declan, kunin mo ito at kainin. Ito. Biglang natigilan ang lahat ng nasa hall. Baka sa mukha ng lahat ang pagtataka. Ano ang pagkakakilanlan ni Declan? Siya ang tagapagsalita ng lock ng lungsod sa lungsod ng Celandine. Hindi makatuwiran para sa kanya na mapahiya ng ganito sa sandaling ito. Mariinding naikuyom ni Declan ang kanyang mga kamao. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim. Pagkatapos, yumuko siya sa harap ng lahat at kinuha ang drumstick sa sahig. Teka, lalong lumala ang Dragon Claw at sinabing, sino ang nagsabing kunin mo ito at kainin? Yumuko ka at kainin. Hindi ba ito ay tinatrato lamang si Declan bilang isang aso? Utos niya kay Declan na parang nagpapakain ng aso. Paano kayang panindigan ng isang lalaki ang gayong insulto? Kahit isang ordinaryong tao ay hindi makayanan, lalo pa ang isang marangal na tao tulad ni Declan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sinasadya ni Declan na suweyan ang utos. Ginawa niya talaga ang sinabi ng Dragon Claw.